Magandang gabi po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan sa magandang gabi na Kanyang pinagkaloob sa atin. For those who are seeing me for the first time right now, I am Father Ron Roberto. I am the new parish priest of the Immaculate Conception Parish, GSIS. And it is an honor to celebrate this feast day with you today. On the feast day of our patron, our dear Saint Benedict, the Abbot. Si Saint Benedict po ay isang napakahalagang karakter sa buhay ko bilang isang pari sapagkat ako po ang dakilang alipin ng Diocese of Cubao sa larangan ng liturhiya. At sa liturhiya ay kami ay pinalaki, paganon tsaka paganon no? Sa mga katuruan ng mga Benedictines. No? We studied under the Benedictine monks and under, of course, our beloved Father Anscar Chupungco, OSB. And so, we carry within our veins, our blood, the teachings of our dear Father himself. And what do we learn from Saint Benedict? What do we learn from him? Well, we know that he is the father of monasticism. In fact, he is treated as the patron of a large part of Europe. No? He has become the father of monasticism because in the 4th century, doon nagsimula yung kanyang pagpopromote ng monastic life. If you know the history and life of Saint Benedict, no? Galing siya sa maayos na pamilya and then he studied in Rome. But after studying in Rome, he went away. He could have become somebody. He could have become a somebody in society. Ang galing niya matalino siya. Marami siyang biyayang tinanggap mula sa Diyos. But he was searching for something. He was looking for something that he was not able to find in the city, in the midst of people. And so he decided to desert the city, go away. He lived a eremitical life, pero hindi pa rin natapos doon. Naging hermit na nga siya, you know what a hermit is, pero hindi pa rin siya nakontento. Sabi niya may kulang pa rin. And so Benedict decided to live in a cave. Sa isang kuweba. At anong meron siya doon? He had nothing. The person who is treated as the father of monasticism, the person who is considered as the patron of Europe, had nothing. He was able to find meaning in the nothingness of his experience. Yung kawalan. And that is exactly the point of our Lord in the gospel that we have heard coming from Saint Matthew. Sinugo ng Panginoon yung kanyang mga alagad. Go and proclaim about the kingdom of God. And what was that all about? The proclamation about the kingdom of God. It's not just proclaiming about a certain destination after our lifetime. It is not something that we aim at. No, magpapakabait ako ngayon para mapunta ako ng langit. No? But the proclamation of the kingdom of God is this: to put order into one's life. Magkaroon ng kaayusan sa ating mga sarili. Magkaroon ng kaayusan sa ating pag-iisip, sa ating pakiramdam, sa ating pagkatao, sa ating pamumuhay. Look at our lives today. Look at the world today. Look at how noisy the world has become. Go to the social media. Pagbukas mo pa lang ng newsfeed mo, mabibingi ang iyong mata at ang iyong isip sa ingay ng mundo. Hindi pwedeng lumipas ang 1 minuto nang walang magpo-post. Laging meron.
Laging meron. Sana, kung ang napopost ay mga makahulugang bagay, but most of the time, what we see on social media is hate, bashing, promotion of hatred against other people, or normalizing what is not good, and trivializing faith. The world has become so noisy. And what we have worked hard for, the things that are added into our inventory of what we own, sometimes, yun na nagdadagdag sa atin ng ingay sa buhay natin. Kaya pala, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, proclaim about the kingdom of heaven, but begin with yourselves. Proclaim about the kingdom, but begin with yourselves. How? Do not take gold or silver or copper for your belts. No sack for the journey, or a second tunic or sandals or walking stick. Sabi ng Panginoon. Biruin mo, sinusuko ka para magtrabaho, sinusuko ka para gumawa ng mabigat na trabaho, pero ang sabi sa'yo, ops, huwag ka magdadala ng kahit anong magbibigay sa'yo ng, security. Is it evil for the apostles of the Lord to take gold or silver? Magagamit yun eh. Is it evil for the apostles to take a second tunic? Is it evil to wear sandals or a walking stick? No, it's not evil. But Jesus was pointing out something to them. That the mission of proclaiming the kingdom of God, ang magkaroon ng kaayusan sa buhay ng tao, ay pagbitaw sa maraming bagay. To say no to the things of this world. To experience nothingness. Kaso takot tayo dyan eh. Takot ang tao sa karanasan ng kawalan. Takot tayong mawalan. Takot tayong maubusan. Hindi lang sa material na bagay. Takot tayong maubusan ng pansin. Takot tayong maubusan ng authority. Takot tayong maubusan ng paggalang ng ibang tao sa ating sarili. Takot tayo dyan. But Jesus warns us, though these things are not evil in themselves, they can take you away from an orderly kind of life. Because sometimes when we give in to these things and we allow them to control us, naku, doon na nagkakaroon ng problema. Sabi ni Saint Ignatius, no, of Loyola, he calls it agere, I forgot that term, no? Agere contra, no? Agere contra. A lot of Latin terms in my head right now. No? Agere contra. What is agere contra? To act against, so that you may become holy, Ignatius said. Agere contra. You must act against it. Now, when you are tempted to put too much value on authority, when you are tempted to put too much value on your pride, on your ego, on your fame, act against it. If you want to be holy, he said, act against it. Labanan mo na. Labanan mo na. Ito siguro yung sinasabi ng Panginoon, ano? And why is this important? Because the mission of proclaiming the kingdom of God is never about ourselves. It is never about ourselves.
It is always about Jesus. And I've read somewhere of a theologian who said, a Christian must be brave enough to put Jesus in front of everything else in what He does. Dapat maging matapang daw ang isang Kristiyano na ilagay si Jesucristo sa harap ng lahat ng bagay. Sa harap ng pangangailangan, sa harap ng success, sa harap ng kasalanan, sa harap ng pang-aapi, ilagay si Jesus sa harap ng lahat ng yan, sabi niya. We should be brave enough to do this. But it will be impossible to do that if the mission becomes about ourselves. And you know, my dear friends, no, mind you, many of us, no, have already experienced the true kind of mission. Many of us, marami na sa atin na nakaranas ng tunay na pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Siguro hindi natin napapansin. Siguro hindi natin nakikita o hindi natin alam. We are not aware of it. But we are already doing the right thing. Because every time you experience nothingness, you allow the world to see the kingdom. When you yield, at binibigyan mo ng daan na makita ng mundo ang Panginoon at hindi ikaw. At hindi lamang yan sa isang malinaw at konkretong pamamaraan. No? Hindi ako, kundi ang Panginoon, hindi sinasabing ganun. Maaaring sa karanasan mo ng sinaktan ka, pero hindi ka gumanti. Sinabihan ka ng hindi maganda, pero hindi ka nagsalita. Ginawang ka ng kasalanan, pero hindi ka naghimagsik. Kung ikaw ay magulang, the many times that you are not appreciated by your children, and you remain silent. The many times that they are not aware of your sacrifices, and yet you continue to love them, you are proclaiming the kingdom. It is an experience of nothingness. You are letting go of what you think and what the world sees as something that you deserve. That is the mission. That is real proclamation. I came across this video, a short documentary about a non-Catholic. Nagkukwento itong babaeng ito ng kanyang journey as a non-Catholic. At sabi niya, I have been criticizing the Catholics. Pinagtatawanan ko sila. Kung ano-anong nakikita kong ginagawa nila sa simbahan, mga pari na yan, may mga insenso, mga imahe-imahe, pinagtatawanan ko sila, sabi niya. But then I tried something brave, sabi niya. Pumasok ako sa simbahan ng Katoliko at sumama ako sa mga nagsisimba doon. And she said, habang ako'y nagsisimba, pangisi-ngisi ako. Nakikita ko yung mga ginagawa nila. Pero habang tumatagal yung misa, ay tumitigil ang aking pagngisi. Hanggang sa umabot na dun sa part ng sinasabihin ng pare, let us offer each other the sign of peace. And then she said, everybody started to look at me and smile at me, extending their hands and giving me peace. And then she cried. At sabi niya, nasa gitna ako ng mga taong ito na aking inaalipusta,
Nasa gitna ako ng mga taong ito na aking kinikriticize at winawalang hiya. And now here they are, wanting me to receive peace. And that is how to be a disciple of the Lord. And that woman, by the way, has become a Catholic already. That is the mission. When you are, really close to the Lord, you let go of many things. Why do we have to let go of many things? Why do we have to experience nothingness? Because Jesus Himself suffices. He is enough already. Siguro ito yung naging paraan para kay Saint Benedict para tunay na matagpuan ang kahulugan at kabanalan. And so today, my dear friends, as we celebrate this feast day, let us pray that our families may also follow His example. Let us teach our children what is important in one's life. Let us teach our children not only to earn money, earn a living, but to live their lives as God wants them to live their lives. Sana ang mga pamilya natin ay magkaroon ng lakas ng loob na patuloy na maging daan upang makilala ng mundo ang Panginoon.